Hello, magandang umaga. Bilang introduction, kakanta ako. Ang pamilya Diskaya, ang mahal kong tunay. Yan. Kinakanta ko lang yan kasi yun ang kinanta pala ni Andrew E. Sa pamilya Diskaya, ito talaga si Andrew E. Wala talaga tang klaseng ugali na taong ito. Basta pera. Magkano kaya? So anyway, itong pamilya Diskaya, ipipresenta ko lang sa inyo na anong klaseng pagkatao la. Tumakbo daw siya pagka-mayor ng Pasig kasi gusto niyang linisin ang pamahalaang Pasig. E di insulto kay Vico Soto, di ba? Buti na lang natalo siya, walang naniwala sa mga bilyonis niya. Gumasto kaya siya ng bilyon-bilyonis pagkampanya niya. So, hello, Argo? So, yan. Have a beautiful Sunday to all subscribers of mine. So, ito, ngayon titignan natin, talagang ipipresenta ko lang ito just to slap all of us. Sasampalin na ko tayo lahat sa katotohanan. No, it is not what appears, but it is what should be done later. So, ngayon, kita mo, akala mo, parang santa-santita itong mga Diskaya. Pero nung pakita pa ng they flaunted their wealth, they flaunted their Rolls Royce, Cadillac. Yung Rolls Royce siya binili para lamang dahil sa payong. Tapos yung Bentley binili dahil sa wine glass. They know how much, I just don't know how much is Rolls Royce, pero mga nabasa ko, 35 million ang isang Rolls Royce. Ganon, 20 million din daw isang Bentley. Marami pa siya yung mga luxury cars lahat po. So, maliban dyan, marami pa siyang mga sasakyan, sandaan lahat para sa kanyang construction company. And mind you, these persons, this couple, sa Diskaya couple, is saying all about good government. Sila numero unong kabatan. Tapos, as it is proved today, tapos magsasabi pa, nung tinanong sa Senado, ilan bang ba't 421 ang project nyo? Bawat project hindi bumababa sa 70 million. Ilang project ninyo, inamin ninyo, 400 plus, 421. And yet, tinanong ka, ilan ba tao mo? 200. Makaya ba ng 200 na tao kahit engineer pa lahat? Asikasuhin ang 421 na project? Pinapakita mo po na hindi lamang ang pagnanakaw ng pera ang elemento ng iyong success. Kung hindi, kailangan mo rin ang mga kaibigan mo para ikaw ay tuluyang magtatagumpay sa iyong mga minimiting pagnanakaw. Kaya ang ginawa mo, kumuha ka ng siyam na korporasyon. Gumawa ka. Lahat yan pinalisensyan mo na quadruple A sa maanomalya rin at kurakot na mga pickup. Attorney Matienzo, sabi mo, hindi ka sa Ayala Alabang nakatira. Doon ka lang sa Kupang. Mukhang sakop naman natin ng Barangay Kupang ang Ayala Alabang. Grabe. Dami mo sakyan, 2 million per category, per category application. Grabe. Kada apply mo, 2 million. 2 million. Grabe. Ang dami na kayo nag-apply ng mga, mga contractors. At saka, sana magsagawa na po ng batas na wala nang papayagang kukuha ng maging kontraktor kapag sole proprietorship. Kagaya kay Wawaw Builders, sole proprietorship. Pero anong ginawa niya? Pagka Diskaya corporation sila, pero at least yung corporation nandyan pa rin, masisingil mo. Ang problema po kasi sa sole proprietorship, taxpayer, tapos si Lorenzo de Cascara, at Red 79, Bernard Magtibay, Aldrin Soliano, saka Argo, anong pagkakaiba sa gitna ng negosyo na ikaw lamang at nakalagay, halimbawa, Toto Incorporated, Toto Enterprises, o Toto Construction, o ilalaban ko sa Wawaw Builders, o Toto Builders,
O kagaya ng kay QM Builders na taga Cebu, si Alan Encarnacion. Ang problema po kapag sole proprietorship, solo ka lang may-ari o hindi kasama mong asawa mo, pag mamatay ka, sino ang sasagot? Patay ka na eh. Alam nga naman sisingilin ng pamilya mo. Sasabihin ng mga anak ko, aming pera po ito. Sasabihin ng ibang mga kamag-anak ko, aming pera po ito. Kaya mahirap po kung ako tanongin nyo, it started at the wrong foot ang ating construction industry sa mga government. Kasi sa government lang naman ang pick-up eh. Hindi kinakailangan sa mga private construction eh. Kagaya ng gumagawa ng SM, lahat ng SM, lahat ng Alimol, lahat ng malalaking mga private construction, hindi po nila kailangan ang kategory. Pero pagdating sa government, dumadaan sila sa kategory. At imbis na ang purpose po ng batas na magkaroon ng PCAB, Philippine Contractors Accreditation Board, ang pakay niyan ay para masala ang tanging may kakayahan lamang ang pwedeng magnegosyo. Pero pinayagan ninyo na ang individual na magnenegosyo, binigyan nyo rin ng PCAB license. At mind you, kada bigay, imbis na gumanda pa ang takbo ng construction, napasama pa kasi pag may 2 million ka ibibigay sa board, 3 lang ang board. Yung chairman, si Atty. Matienzo, saka 2 engineer. So, 3 lang. Magbulong-bulungan lang yan. Oh, may bibigay si Sara Diskaya, may panibago siyang korporasyon, magbibigay sa 2 million. O sige, gawin mo 3 million. Ganun lamang po ang usapan. So, imbes na makakatulong, itong PCAB, nakakapagdagdag problema. Kasi hindi na matatanggihan ngayon sa mga lahat ng bidding kapag meron kang certificate galing PCAB na ikaw ay quadruple A. So, iyan po ang mga Diskaya couple. Ang tutok natin sa kanila, nakakahiya pa. Magtatanong pa na, magsasabi pa nung nangampanya siya ng pagka-mayor ng Pasig, good government daw ikakampanya niya. Ngayon, papakinggan natin ito. Pero bago ko ipagpatuloy, kakantahin ko muna yung kanta ni Andrew E. Sabi ni Andrew E, ang pamilya Diskaya, ang mahal kong tunay. Si Andrew E. Pakinggan natin si Andrew E sa pagkanta niya. Pero bago yan, ipresenta ko muna yung mga Diskaya couple nung bago mag-eleksyon sa Pasig. Ito yung sinabi nila. Ito po yung sinabi nila bago mag-eleksyon. Ilang araw bago mag-eleksyon. Ito. Buti 26,000 votes lang kinuha niya. Nakuha niya. Ang bumuto kay Biko, 600,000 plus. Matindi. Buti lang mga taga-Pasig ay mga batang Pasig ay magaling. Ito na battle cry is sabi na mga battle cry nila nang tumakbo siya pagka-mayor ng Pasig. So anong battle cry nila? Battle cry, yung ibig sabihin, yung bibit-bitin nila na adikain kung siya ay mananalong mayor. So ito, pakinggan natin na battle cry ni Mr. Francisco Carly Diskaya at saka ng asawa niya na si Sara o Zizara Diskaya. Actually, hindi 2 years lang. 6 years na ngayon na battle cry is anti-corruption. Good governance. Good governance. So, ibig sabihin, ang nangyari kasi nito, parang kung yan pa rin ang battle cry, ibig sabihin, hindi pa rin nalulutas ang corruption. Dapat kasi sa unang taon pa lang, unang term pa lang ay nalutas na natin yan at nandun na tayo nakapokus ngayon sa mga lahat ng mga proyekto at serbisyo. Proyekto at mga basic services po. Kasi kung hanggang ngayon nakapokus ka pa rin po sa anti-corruption, ibig sabihin, mahirap talagang labanan ng sarili minsan pag gano'n ang tema. So, service lang po, parang ano ibig sabihin? Mahirap na labanan ang sarili? Yung pakinggan natin, si Carly Diskaya. lang po pananalita pero walang nakikitang resulta. I think the people can speak for themselves kung ano nangyayari sa Pasig. Ano bang nangyayari sa Pasig? Ha?
Pinadandaan mo sa yung ganda yung Pasig, ah. Oh. Kung ano yung kulang, we don't really need to elaborate on that kasi syempre mas maganda na ang Pasigueño mismo ang nakakaranas at nakakaramdam ng serbisyo ngayon. Kaya bakit binoto naman Pasigueño 600,000 of them? Bakit bumoto sila kay Pico? Ibig sabihin, conforme sila kay Bico. So yung good governance, sana nung first term, yung second term, we would be focused more on projects, services. Aba, projects na naman. Anong projects? Anak ng, buti 26,000 lang boto mo. At binalibag ka ng gusto ng mga boto kay Bico na 600,000 plus. Kung anong pwede nating i-offer sa mga mamamayan ng Pasig. Pero yung kasalukuyang ngayon, mabango, kilala bilang Anti-corruption. anti-corruption guard, parang gano'n. Pero kung alamin nung itong katotohanan, mag-ikot-ikot parang kabaliktaran niya. Actually, ang anti-corruption po, akala kasi nila ang corruption ay sa pamamagitan lamang ng pagnanakaw. Pero ang tunay na magnanakaw talaga ay 100% na pagnanakaw. Yung servisyo hindi mo maibigay sa tao, dinideprive mo sa service. Ganun ba? Tunay magnanakaw? Ito na servisyo, dinideprive. Sa mga tao, hindi mo sila binibigyan ng mga kailangan na paggawain ng panggobyerno na nakapokus ka pa sa anti-corruption. Yun po talaga ang tunay na corruption. Dahil alam natin na tuwing nakakaipon tayo ng... Boss Talking, sino ba rin sasalita ng anti-corruption? Yung corrupt din, numero 1. Grabe. Kaya nga, binabato na yung bahay mo ng mga nagdi-demonstrate yan eh. Bilyon-bilyong pera sa pamamagitan ng savings. Akala natin, hindi pagnanakaw yun, pero mas pagnanakaw po yun. Dahil ang inflation rate po natin is 6.5% per year. For every 1 billion mo po na pera, 65 million po ang nawawala sa'yo na hindi mo ginagasta ang pera, yun po ang masaklap. Kaya dapat po, ang pera po, ginagasta po yan para paunlarin po ang buhay ng bawat Pasigueño. At hindi po dapat tinitipid yan. Ginagasta pala. Huwag nyo itago. Igagasta nyo. Ginagasta po yan. Dahil kung titipid po natin, hindi natin gagastusin. Sabi na niya siya, ikaw naman. Dok Toto, ginagasta nga, binili nga namin ng luxury car, mga 40. Gagastahin, huwag na lang po tayong mga lekta ng buwis. Dahil una, ang purpose po na pagpapalekta ng buwis ay para itulong sa mga taong wala. Diba yung your taxes are working for Your you? taxes are not working for you. Our taxes are working for you, Kapol Diskaya. Taxes dapat are working for you. Kakahiya. Actually, hindi to Ay, mga coops talaga. Pakinggan natin ngayon si years lang. 6 years na ngayon. So, pakinggan natin si yung papuri sa kanya ni sino to, si Andrew eh. Sabi niya, imbis na kakanta sa simbahan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Ang Diyos Diskaya. Ipakinggan natin si Andrew eh. Si Andrew ito, corrupt din ito eh. At kakanta siya for the right price. Ayun, magkano kayo binayad ni Sara Diskaya kay Andrew eh. Okay, pakinggan natin si Andrew eh. Humanap ka ng pangit. Ang pamilya. Okay, ulit. Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. Aba, kista-kista. Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. Kinikilig din si Diskaya. Saka si Charlie. Nakakahiya naman kayo. Ang pamilya Diskaya ay mahal kong tunay. Aba, parang sagot sa simbahan Simbahan ng mga demonyo. Ay, grabe ito. Ulitin natin si Andrew eh. Na magkano kayo binayad kay Andrew eh dito? Ulit. Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. Ayan. Ayan. Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay.
Ay, oh. Ano masasabi ninyo? Pamilya Diskaya. Ha? Ayan, meron pang iba tayong ipapatugtog dyan. Ano ba? Yan, balita tungkol sa Siam. Ha? Inamin niya, napilitan siyang umamin. Kasi pag... saan ba yun? Saan ba yun? Ito, pakinggan natin yung reporting ng Inquirer. Inamin niya na Siam ang kanyang korporasyon na ginagamit. Sabay-sabay pa, isang proyekto, Siam lang, Siam ang tumatakbo, nagbibiding, sumasali. Di imbento, di ba, Lagalag, Bongesius. Kahit sino manalo sa Siam, siya pa rin panalo. Grabe, inamin pa. Siyempre bagay, pag hindi niya aminin, baka makulong siya. Kasi akala niya si yung isa pang corrupt na nagtatanong, si Jingo Estrada, may hawak na kopya. Pakinggan, tingnan natin itong The Philippine Contractors Accreditation Board is issuing a resolution revoking the contractors' licenses of 9 companies owned or controlled by Sara Diskaya, a contractor of flood control projects. The Philippine Contractors Accreditation Board says it approved the board resolution number 75 on Monday, September 1, revoking the licenses of the 9 firms. During the Sent Blue Ribbon hearing on Monday, Diskaya admitted to owning and controlling 9 firms. She also admitted that those companies sometimes competed for the same government projects. In its resolution, the board says Diskaya's testimony revealed possible collusion and the use of schemes that stifled outcome of the procurement activity. According to the board, Diskaya's admission establishes a scheme of joint or multiple bidding participation that undermines transparency and fairness. The Philippine Contractors Accreditation Board says the continued accreditation of the 9 firms goes against public interest, industry integrity, and transparent government procurement. The Diskayas are currently being investigated for their alleged involvement in several anomalous flood control projects in the country. Ayan, Kadiri, di ba? Grabe. Ngayon, titingnan natin yung interview sa kanya ni Julius. May pang-interview sa kanya ni Julius Babaw. Papakita natin. Yan. Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. Hindi pala to si Julius. Yung Bilyonaryo Channel. Publicity is still publicity. So, si Sara Diskaya. Pero papaano nga ba siya naging sentro ng investigasyon sa flood control scandal? Balikan natin sa agenda report ni Hannah T. good or bad publicity is still publicity. So, natatawa naman ako kasi kung bad man siya, nakikilala kami. People become more curious kung sino ba yan talagang Sara na yan or si Gerald na yan. Kung good publicity, di maganda din. At least along the way, nakikilala kami. Nasilip ang marangyang buhay ni Sara at Curly Diskaya matapos ang series of interviews ng ilang veteranong journalists sa kanila. Ang clip na ito galing sa October 2024 interview ng aming desk editor na si Francis Folve. Pero ang mas nag-viral ang pag-flex nila ng kanilang yaman, partikular ang sandamakmak na luxury cars. Sandamakmak na sasakyan. These are the ginagamit ko talaga when we go out sa mga... Ang pagsample ng British accent ni Sara na una nang sinabing tumira siya sa UK nung kabataan niya. English. I even converse with my kids in my accent, and they understand both the British accent as well as the American English accent. At ang tila public admission niya sa pagpasok sa DPWH projects, kaya raw sila nakaangat sa buhay. Ang interviews naging daan para ungkatin ng netizens ang kanilang background. Mapa-memes, serious posts o satirical captions ng mga artista, hindi natahimik ang issue sa mga Diskaya.
Kalaunan, uminit pa nga sa mata ng taong bayan ang lifestyle ng tinaguriang Nepo babies. Halong galit, puot at pagkalungkot ang naramdaman ng netizens dahil dito. Kasunod niyan, sumalang na sa hot seat si Sara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Isa sa references ng mga senador ang naging interviews. Dito na rin tinanggi ni Sara ang pagkayaman dahil sa DPWH. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Kung napanood niyo yung interview ni Julius Babaw sa kanya, walang splice kasi tuloy-tuloy ang appearance ng mukha. Wala ka makikitang interference. Kaya imposible na ni-splice. Kasi sinabi sa kanya, tinanong siya ni Julius Babaw, kailan ba kayo pumasok ang kayamanan sa inyo, Sara Diskaya? Ang sagot niya, nung nagsimula kami pumasok sa DPWH, Department of Public Water and Highways, DPWH, Public Water and Highways or Water on Highways. Grabe naman ito. Tapos, ibig sabihin, nilaglag ba niya si Julius Babaw? Pakinggan natin. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Tama ba? Grabe payong lang yun Sir, yes po. Namin Doon din nadiskubreng ang luxury Grabe, cars sasakyan, binili pala sa isang car dealer na may issue sa smuggling. In less than a week, kinumpiska ng customs ang 12 luxury cars ng mga Diskaya. Tinanggi na rin ni Sara ang paggamit ng taxpayers' money para bilhin ang kanilang mga sasakyan. Pero hindi naniniwala ang isang senador dito. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta, taong bayan na raw ang bahalang humusga sa kanila. Matapos ang pagdinig, sinubukan ng aming team kumuha ng panayam mula kay Sara, pero hindi ito nagpa-interview. Sa parehong araw kasi, lumitaw ang isang Vera False column na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Eusebio ng Pasig City na namuno for around 3 decades. Batay sa column, maternal uncle daw ni Sara si dating Pasig City Mayor Vicente Eusebio. Nakatulong daw ang mga Eusebio sa pagkuha ng mga proyekto sa lungsod. Pero tinanggi na rin ni Sara ang koneksyon sa mga Eusebio sa kasagsagan ng kampanya sa midterm polls. Ganito rin ang mensahe ng kanyang legal counsel sa amin. Dumaan din daw ang lahat. Oy, Attorney Samaniego, you better resign from being the lawyer of the Diskaya couple. Huwag ka magkwento, attorney, na parang ikaw ay personal mong alam ang mga sinasabi mo. Nung sinabi mo, wala po sila connection sa mga Eusebius. Oh, do you know? Did you know it? O yung dapat sinabi mo, yan ang sabi ng aking client, wala po raw sila connection sa mga Eusebius. Dapat ganun ang pagka-deliver ng salita. Tapos dugtungan mo pa, dumaan po sila sa tabang proseso. Why? Were you there when they did that crime? Ba't hindi ka talaga, Attorney Eusebio? You must be stripped of your license. Tapos sabi mo, lahat po dumaan sa procurement law. Ha? Grabe ka. Do you know what really happened? Were you there when it happened? Nakapakabubo naman to. Abogadong ito. Ng kanilang proyekto sa batas. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel makakuha ng panig ni dating Mayor Bobby Eusebio. Binalikan ng BNC ang nooy panayam ni Folve sa mag-asawa. Ibinahagi ni Sara doon ang dagok nila sa pangungutang para lang makaraos sa buhay. Panahon daw ito ng Bagyong Ondoy, taong 2009. Ibang awang-awa ka sa sarili mo, nakakuha ka nga ng pera tapos naglalakad ka, tumutululuha. Hindi mo alam kung paano mabayaran yung pera na yun. Tuloy din panaluha ng mga Diskaya. Kaya hindi ko alam kung paano makauwi kasi sobrang lalim na ng baha, naglalakad ka kung saan-saan na lang. Sobrang baha, ha? Nakakahiya. Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. O yan. Makauwi. Sa kasagsagan daw ng pagdaan nila sa butas ng karayom mula 2003, ang taong sinimulan ang St. Gerard hanggang 2014 nang magsimula silang makaraos dahil sa isang construction project.
Yan, Ngayon naman, kayo. pagbabato ng putik ang inabot ng St. Gerard mula sa flood survivor Tuloy kakahiya kung ako, anak ako ng mga Diskaya, sobrang hiya ko talaga. Ayaw ko mapapakita sa mga kaibigan ko, kaklase ko. at mga aktivista para kalampagin ang pamilya Diskaya sa di umano'y maanumalyang flood control projects nito. Para sa agenda, Hannah Key, Bilyonaryo News Channel. Ayan, Tinaguri ang flood yan control ang yung mga pamilyang Diskaya na mahal na tunay ni Andrew A. Ulitin natin ang kanta ni Andrew A. Ang pamilya Diskaya, ang mahal kong tunay. Ulitin si Andrew A. Ulitin. Ang pamilya Diskaya, ang mahal kong tunay. Ba, kilig to the bones naman si Diskaya. For the last time, ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. Yun. With that, ay magtatawag na lang ako ngayon. Grabe itong mga kuha na to. Si Argo Hello Host, Aldin Soliano. Sir, good day. Pwedeng magpa-coach sa okay, walang problema. Iko-coach ko kayo sa debate. Ang unang gagawin nyo, preparations. That is number 1. Sa coaching ko sa debate. Preparations. Ano bang topic? You have to endeavor. You have to try your best to read everything. Pagkatapos ma-read mo yung position ninyo, basahin nyo rin ang position ng kalaban. Number 3, you think of count of arguments na tutumbahin mo yung mga good points ng kalaban. And then, in the debate, let the viewers and let the audience decide kung sinong panalo sa inyo. What is important is you have that confidence that you have said all of your best pieces. Okay? Okay, mamaya, mag-contact lang kayo sa akin kung paano. Tapos, the first assignment bibigay ko sa inyo, sige, you consider me now as your coach. The first assignment I'll give you, you study all about the topics of the debate, kung anong position binigay sa inyo. So, Bernard Magtibay, magandang umaga. Red 79, magandang hali na pala, hapon na pala. Red 79, happy Sunday. Have a beautiful Sunday. Sunday morning, I got on the park. Ano ba yung, hey, 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 it's a beautiful day. Yeah. Okay, si Rod, si taxpayer, si LTG partner silang simula, yumaman, hindi isang beses lang silang partner ng tatay ni Bungo. Let us set out the facts straight. Isang beses lang siya. Tapos siyempre, nagkaroon ng connection kay Duterte, endorse. Natural lang yung endorse. But that, up to endorsement lang. Yung kung sumali kayo sa bidding, dapat fair play ang bidding. Okay? Tapos, ang problema din sa panahon ni Duterte, kung sino nagbibidding, ay yung mga bidders kasi, yung mga bids and awards committee, talagang inherent na nung isinilang palang mga kurakot na yan, kahit ang boss nila ay nakatingin. So, magaling sila magtago. Kaya yan ang reason po, nung nabubuhay ako, naging editor ako sa panahon ni Cory, ang dami pong bidding na mga dinaya sa panahon pa ni Cory nang ako'y editor sa People's Tonight. Tapos si Jose Barriatoli, watching from Cebu. Keep up the good work. Oy, maayong hapon sa inyo diha sa Cebu. Pagpakirigas lang pod ko kang Gobernador Pambari 4 og sa kay kang Congressman Joke Prasco sa Liloan, Cebu. Kay naghagit man si
si Joke Prasco nga muhatag siya 500,000 o tuga sa milyon o kinsay makapakita niya na ay anomalya ang iyahang flood control project. Nakakita ko, gipresentan na ako, pakitan-aw ragod sa ako mga YouTube channel kahapon. Ganihang madaling, ganihang kadlawon ko gipagawas. Ang gipakita nako ang screenshot sa Google Shot nga ngano nga magpakita na ay daang agian sa suba tapos naghimong laing aginan sa suba aron makagbuhat lang o makagama lang og flood control projects. So yan ang aking ipinapakita kay Joke Prasco. Joke Prasco, ibigay mo na sa akin ang 500,000. Sunod si Bob Johnson, amigo madakil sa tanagkaon sa gobyerno. Bernard Magtibay, pasalamat po tayo kay BBM dahil sa kanyang good governance. Oy, hindi ko na basahin ito tuloy-tuloy. Pasensya na, Bernard Magtibay, hindi tayo magkasundo dito. Siya, unang-una, sino bang pumirma ng budget para gagamitin sa flood control? Hindi ba si BBM? So, mag-explain si BBM, bakit niya pinirmahan na mga flood control na yan? Siya ba ay nakatutok ng baril sa likod niya ni baril ni kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez? Yan ang paliwanag kasi kay BBM na lahat nagsimula ang mga flood control na problema natin. Ramos Tanio, taxpayer, ilang taon dyan yung tiyuhin nila naging mayor sa Pasig. Si Eusebio. Tapos Ramos Tanio, nakakadiri, walay pamilok-milok kung budol. Walang piyok-piyok kung budol, ha? Maria Elena Valera, maganda ka pa kumanta dyan. Toto. Kinampara ang kanta ko kay Andrew E. Chess Master, iba't ibang style ng panluloko. Isang senador naman ang gamit relihiyon at speech na ubod ng galing. You are talking about GIL, ha? Joel is Lord. Si David Barods, okay, sir, gandang hapon. Juanito Lumanog Santos, ay Lumanog ang nag-aayos ng gitara ko, nagbimintin Lumanog. Pati liar million ang bayad, ang mahal pala ng pagsisinungaling. Si Chess Master, ang lupit magyabang sa interview ng nabistoy, biglang konti na lang mga sakyan. Di nung pumasok ang mga taga-customs, nilabas pala mga sasakyan, kunti lang iniwan. Yung akala nila ay lulusot ang papel. Nung umalis ng mga customs, pagkagabi, binalik isa-isa yung mga sasakyan. Buti na lang may CCTV. Alden Soliano, sir, pwede ko makahingi ng cellphone number mo. Okay, bigyan kita mamaya sa kwan mo. Sige, pwede naman. Kahit sino, kahit makarinig kayo, magtawag po kayo sa akin kung meron kayong mga ibubulgar. Lalo na bigyan niyo po ako ng video at saka mga litrato, saka mga dokumento. Yan po, i-ikwa natin. Titirahin natin kaagad. So, Alden Soliano, ang aking email address ay totokausing@yahoo.com. Ipadala nyo dyan ang inyong topic saka lahat ng dokumento, mga research na nakuha. Tapos ang aking cellphone number ay 0917-300-7796. Tapos, Ben Lopez, sakto kaayo ikaw, Dr. Toto, kawatan na si Prasco. Nelson Dingding, hi Doc Kausing, happy Sunday po. Sana mabigay sa iyo 500,000. Ben Lopez, si Gwen, daghang kawat or Dr. Toto, si Ben Lopez, si Gwen, katuto, contact si Gwen. David Barods, the back stops with the President. Ben Lopez, sakto katuto, si BBM nakasabot, anak, tanan, katuto. Tapos Aldrin Soliano, sir, pwede kami ka-ask number mo. Yan, binigay ko na po number ko. Tapos bago tayo lumabas, ipakita ko lang muna yung project ng ilog sa Bayan ng Liloan, Cebu. So para may pakita ko naman kay Joke Prasco na siya ay nagsisinungaling nung kanyang sinabi na walang anomalya ang kanyang flood control project sa Bayan ng Liloan, Cebu.
So dito na ngayon ipapakita natin ang kanyang kasinungalingan. O, itong kasinungalingan mo, Joke Prasco! Enter! Joke Prasco! O, ito O, ikan ko. Ito. Yan! Yan. O, tingnan nyo explain ko. Ito, ang lumang ruta ng ilog, Kutkut River. Diyan yan, papunta dyan dito. Tinabunan ang papunta dyan sa ilog na yan at gumawa ng bagong ilog. Ayan. Para ilagay lang yung flood control projects nila. Yan. Anong pizza dyan? Nakuha ko yan sa Google Shot, February 12, 2023. Iyan yan. So, ngayon, siguro mas maganda, itirahin natin sa kwan. Pakita ko sa inyo for the last time. Magda-download tayo ng tinatawag na sumbong sa Pangulo. Yan, para mapakita ko lang sa inyo. Ulitin natin ang proseso. So gusto ko makita ninyo yung website ng sumbong sa Pangulo. Para sabihin nyo talaga na talagang Toto Kausing is telling the truth. Ganun lang po yan. Ayan, nakita. Nakita nyo yung website ng sumbong sa Pangulo? Yan Tapos, ang gagawin ko ay dadalhin ko na mag-search ako. I-search ko ngayon, Liluan, Cebu. Yan. So, ano makita natin? Ayan, mga listahan ng proyekto ng Liluan, ng flood control sa Cebu. Okay? Kunin natin yung pinaka-earliest, itong may petsa na December 31, 2022 daw natapos. So, ang halaga ng proyekto ay 86,849,993 pesos and 95 centavos. So, ito, i-click natin ngayon. Pag na-click natin, kukunin kong grid coordinates. Ibig sabihin nun, ng degrees of latitude at degrees of longitude. Kapag sinabi ko latitude po, yan po in degrees na imaginein mo gumagawa ko ng linya from North Pole to South Pole. Tapos pa-progress yan. Sa una, sa 0, magsimula ko ang Greenland sa England, sakop ng Greenland. Diyan ang 0. Yung beginning 0, reference point ng lahat. Tapos kung if you'll go to the right, magiging umpisa ka 1 degree. Hanggang sa 360 degrees yan 180 lang. Tapos 180 negative naman sa kabila. Okay. So 1 degree to the right, 2 degrees. Kita, ang Pilipinas, napunta po tayo sa 123 or more likely hanggang sa 124 degrees ang Pilipinas mula sa Greenland. Okay? So kung mula sa Greenland ay 123 or 24 degrees tayo, ano naman, ang pag sinabi mo naman na latitude ay manggagaling naman sa equator, ang 0. So, ang equator, kung 0, kung pababa ka, papunta kang Australia, negative ang pag-degrees yan. Ngayon, kung aakyat ka mula sa equator, papunta sa Pilipinas, nasa 10 degrees ang Pilipinas. So, kaya ang degree natin, latitude, ay nasa 10.434657 degrees latitude and 123.988978 longitude. Yan po ang ating coordinates. Imagine yung x and y, kung nakaintindi ka ng algebra. Yung x, yan po ang longitude. Ano yung latitude? Yan ang latitude. Ano ang x, yan ang longitude. Ang y, yan ang longitude. Latitude. Okay? So, i-apply na natin ngayon ito sa, magbubukas po tayo ng Google Earth. Google Earth. Ako nagli-lecture ako dito sa how to use Google Earth para naman marunong na kayo maghanap ng proyekto.
ng mga nakalista sa sumbong sa Pangulo. Okay? So ngayon, punta tayo ngayon sa Google Earth. Ipasok ko ngayon ang Google Earth. Napaka-useful talaga ng Google Earth. So yan, makikita nyo Google Earth, di ba yan? Okay, buksan na natin ngayon ang Google Earth at maglagay ako dito, i-paste ko dito yung degrees ng latitude at longitude at saka enter. Pag enter, iikot ngayon ang globe. Yan, umikot. Ito na ngayon ang project. Nakita nyo na ang project? Ito may pula. May pin na pula. So, kita nyo? Yan at least nagle-lecture ko sa inyo paano paggamit ng Google Earth. Yan. Pagkatapos, ilitin natin. Ngayon, sa bandang sa taas, makita nyo view. View. Titingnan ninyo ang show historical imagery. Yan. Pag na-click mo, ito po yung petsa makikita mo rito kung kailan ang shot na to kinuha ng satellite. Ang petsa na kinuha ng satellite ito February 19, 2024. So, nasundan nyo ako? Ngayon, pagkatapos niyan, ay tignan natin sa 2023. 2023, yan ang petsa ay February 12, 2023. Nandyan na yung kanal, Hindi pa masyado tapos. Yan. Pero sinara na nilang ilog dito sa dulo. At anong rason kaya? Bakit sinara nila? Yan ang tanong. So next, balik tayo sa 2022 nang hindi pa nagawa. Yan, 2022. Wala pang ilog, di ba? Wala pa yung ilog na ginawa. Yan, 2023 yan at 2022. Ang petsa niyan ay kinuha yung litratong yan ng satellite ng Google May 25, 2022. So yan. So wala pa ang kanal. Ibig sabihin, ito lang yung dating ilog, Kutkut River. Ngayon, para makasiguro tayo, balik tayo sa 2021 na taon. 2021, andyan yung ilog dati sa dating ruta. Wala pa yung sikit dito sa gitna. Punta tayo sa 2020. Ayan, 2020, ang ilog dito pa rin, hindi nagbabago ng hugis. Dito sa may pula na pin, diyan dumadaan ang bagong gawa na ilog. Ngayon, 2018. Yan, 2018, wala pa mga damo. Yan, may ilog, klaro. Tapos dito sa may pula, diyan dumaan ang bagong na ilog na ginawa nila. Tapos sa 20 March 4, 2018, maraming clouds, hindi makita. So, punta tayo sa 2017. Yan, March 14, 2017. Kitang-kita, kulay, siguro kaulan lang, kaya kulay putik ang ilog ng Kutkut River. So, yan. Tapos, punta tayo dito sa pinakadulo na. Yan. Ito, 2003. 2003, February 13, 2003, itong shot, andyan ang ilog, Andyan yung pula kung saan dumaan ang bagong ilog. Angat tayo sa sunod. 2009. 2010. Yan ang 2010. Klaro, clear sky. So, napatunayan ko na sa inyo ngayon na nanluloko lang ito si Joke Prasco. Okay? So, at least natututo kayo ngayon sa akin kung paano gumamit ng Google, At kung paano gumamit ng site sa sumbong sa Pangulo. Sige, magsa-shoutout naman tayo ulit. Okay, sa kay Ramon Tanion, nakakadiri, walay pamilok-milok kung mo budol. Maria Elena Bellera, maganda ka pa kumanta dyan. I referring to my song as against the song delivered by Andrew E. So, Chess Master, iba't ibang style ng panluloko.
isang senador. Okay naman, David Barods, tapos ba dito Lumanog Santos, chess master, ang lupit magyabang sa interview. Nang mabisto, biglang konti na lang mga sasakyan. Tapos David Barods ulit, tapos si Aldrin Suliano. Sir, pwede pa. Okay. Si Ben Lopez, sakto kayo. Ikaw, Dr. Toto, si Prasco. So Nelson Dingding, hi Doc Kausing, happy Sunday. Sana mabigay sa iyo ang 500,000. Dapat ibigay na ni Prasco. Ben Lopez, Isig Gwen, daghan kawat o Dr. Toto, David Barods, the backstops with the president. Ben Lopez, sakto ka Toto, nakasabot anak tanan kay tanan katoto. Tapos Aldrin Suliano, niya si Ben Lopez, mabuhay ka Katoto. Sunod si Honda Vlogs. Toto, tuli anay si Erwin Tolpo. Okay. Reggie Regal Felipe, good afternoon Dr. Toto. Joaquin Misa Jr., 0 trust rating. Nonoy Tayeng, si Reggie Regal Felipe, mapagkakatiwalaan ba si Pepsi Soto? Dr. Toto, si Pepsi Paloma. Tapos David Barods, attorney, may mga video lumalabas na mga gawa ng legacy lang ang di nasira sa mga sa mga flood control projects. Lalabas ko si Alex Abilido, ang may-ari ng legacy sa sunod. Okay? So magandang kay Shirley Ann Lansang, magandang hapon. Sino pang iba yung sa Okay, magandang hapon sa inyong lahat at have a beautiful Sunday. Ang sabihin natin, siguro kantahin natin sandali yung yung Beautiful Sunday. Di ba ang sarap nung mani nung galing Thailand. Yung binili sa SNR. Beautiful Sunday lyrics. Okay, kantahin natin. Acapella lang, acapella. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Ta-ta-ta-ta-ta-rat, ta-ta-ta-ta-ta-rat. I've got someone waiting for me. And when I see her, I know that she'll stay. Say, hey, hey, it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Yan. Ano? Anong sunod? Total, umpisa na bear na ngayon, di ba? So, kanta natin kay Jose Marichan. Songs. Yan, anong Christmas songs? Lyrics. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow when nations are at peace and all are one in God. O yan, hanggang dyan lang tayo, ha? Tapos, yung mga iba, si Shirley Ann Lansang ulit, no? Good afternoon. David Barods.
Okay, hanggang dyan na lang ito. Magandang hapon po sa lahat.